Anyway, ma'am, yung grupo ho ni na dating ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, Yes. lumapit ho sila sa High Tribunal at doon sa kanilang i-final, sinasabi nila na si Finance Secretary Ralph Recto has committed technical malversation and plunder for ordering the transfer of 89.9 billion pesos in excess funds of the PhilHealth to government coffers. Any comment on Yes, I think this is what, the third case na tungkol sa PhilHealth Yeah, na third case filed na sa Supreme Court. napila. Alam niyo, mulat sa poll, talaga nagdududa ako sa legalidad ng pagta-transfer noon. Kasi maliwanag para sa akin, ang saligang batas, linilimitahan yung kapangyarihan na yan sa presidente, sa SP, sa speaker, sa chief justice, and the heads of the constitutional commissions. Pwede sila mag-augment ng any item in the GAA for the respective offices from savings. Pero wala naman dun sa listahan na yung PhilHealth. Ikalawa, dun sa special provision of the unprogrammed appropriations, ang sabi, pwedeng i-avail kapag may fund balance or remainder resulting from the reduction of reserve funds, taking into account the disbursements of prior years. Ibig sabihin, ang dami-dami pang utang, ang dami-dami pang nangangailangan, ang dami pang nakapila sa PhilHealth. Paano masasabi na may savings or reserve funds or excess or kung ano-ano pang extra funds? Wala namang excess doon. Ikatlo, ang liwaliwanag para sa akin, doon sa Universal Healthcare Law, the excess of the PhilHealth reserve funds will be used only, eto na, for the program's benefits, to increase the benefits and to decrease the amount of the members' contributions. So, hindi pwede siyang galawin. Kapag napasok na yan sa PhilHealth, kahit ang gobyerno pa ang nagbayad para sa unemployed at iba pang nangangailangan, pag napasok yung pera sa PhilHealth, parang SSS, parang GSIS, ang may-ari na lamang ng pondo niyan ay yung miyembro, period. Kaya, magagamit na lamang yan para palawakin ang in-hospital or clinical yung anong tawag doon yung services sa hospital at saka sa palawakin yung dialysis, yung chemo, yun na lang ang pwede nilang gawin or i-decrease nila yung premium na sa palagay ko hindi naman sila nagdi-decrease. Tapos nung isang buwan sabi magdi-decrease. Ngayon nagbago na naman ng isip. Pero yan ang pwede nilang gawin sa perang yan, sa 90 billion na yan. Hindi nila pwedeng lipat-lipatin yan. So clearly may violations, ma'am. Palagay ko, may problema talaga. Para sa akin, sa pagkaintindi ko, to my limited knowledge, clearly, Justice Carpio and the rest who have filed cases probably have studied the matter in greater detail. But on its face, from what I know, it's apparent to me that this is a wrongful transfer. Isa ho sa mga prayer nila, i-declarang unconstitutional yung provision sa 2024 General Appropriations Act na nag-authorize nung transfer. Sino ba nagpalagay nung provision na yun? Yes, isa pang malaking tanong yan, yung special provision on unprogrammed. Kasi naging isang, ano ba tawag dyan, parang naging alamat na yung unprogrammed sa ating sa GAA natin. Hindi natin maintindihan kung paano binagsak, pati yung mga foreign assisted projects, ginawang zero. At lahat ng pera, yung counterpart natin, linagay sa unprogrammed. Hindi naman yata pwede yan. Yung Universal Healthcare Act is very clear. No portion of the reserve fund or income will go to the national government, including GOCCs. Kaya nagtataka ako, ba't nagkaganon? Tapos meron pang sinasabi na magkakaroon ng criminal liabilities. I'm not certain because the three cases differ in their details, in the penalties, in the laws that they refer to. But to my mind, mula pa nung narinig ko yan, talagang may duda ako. So kung violation ng UHC law, may mananagot from PhilHealth
And pwede po maibalik, ma'am, kaya yon yung na-transfer na funds? Yun na, malaking problema yan kasi hindi po pwede yan. At siguro tama nga yung special provision na yan, balikan din natin yung saan program. Kasi ang alam ko, hindi naman pwedeng ibagsak ang mahahalagang flagship project diyan na lamang ala chamba sa ating unprogram. Lumobo ng lumobo yung ating unprogram, nakakagulat nga eh.